Asawa? Ilang beses ko bang sasabihin na si Edith ang gusto ko para sa'yo, pero ang tigas-tigas ng ulo mo. Nay, kung hindi mo matatanggap si Tisay bilang asawa ko, kalimutan mo na rin ako bilang anak mo. Hayop ka! Dito mo pa talaga dinala ang babae mo sa sarili nating kwarto? Tisay, hindi totoo nakita mo. Hindi ko magagawa magloko sa'yo at lalong hindi kita ipagpapalit sa babaeng yun. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Kailangan mamatay ang Tisay na yan. Tita, buti pa ipabarang na lang natin siya para wala na tayo maging problema. Mga walang hiya kayo. Kayo ang dahilan kung bakit muntik na mamatay si Tisay at ang batang nasa kanyang sinapupunan. Taon 1990, Mandaue. Higit 1 taon ng kasal sina Tisay at Dodong, ngunit hindi pa rin makamove on ang ex-girlfriend ng lalaki na si Edith. Ang masaklap pa ay mas nagugustuhan pa ito ng kanyang nanay Patricia kumpara sa kanyang asawa. Parehong parlorista sina Tisay at Edith. Nang magtayo ng parlor si Tisay, hindi kalayuan sa kanilang bahay ni Dodong, nagtayo rin ng parlor si Edith sa kabilang kanto, kung saan doon namamalagi ang biyanang babae ni Tisay. Mag-iisang taon na ang kanyang parlor, kaya napagdesisyonan niyang magbigay ng 30% discount sa loob ng 1 linggo. Sa unang araw pa lamang ay ramdam niya na ang pagkadismaya. Mahal, bakit parang antumal? Mas matumal pa kesa sa regular na araw natin. Ay, Tisay, bakit akong tinatanong mo? Kararating ko lang galing sa trabaho. Teka, hindi ba nanay mo yung tumaan? Oo nga no. Nay Patricia, saan ka pupunta? Doon kay Edith, magpapaparlor. Nay, dito na lang kayo. Nandito naman si Tisay eh. Oo nga, Nay. At saka, hindi mo naman kailangan magbayad dahil nanay kayo ng asawa ko. Libre din naman ako doon. At saka may promo pa siya doon na 40% discount sa kanyang mga customer. Ano? Nag-promo din siya ngayong araw? Oh, bakit? Ikaw lang ba ang pwede? Nay, anniversary kasi ng parlor ko, kaya nagpapadiscount kami. Pati ba naman yon sasabayan niya? Aba, malay ko ba? Ano bang pakialam ko sa parlor mo? Nay, hindi mo naman kailangan magpalibre doon. Tayo-tayo lang naman ang magkakapamilya. At saka, nasa iisang bahay lang naman tayo. Mas magaling kasi si Edith at madiskarte kesa dyan sa asawa mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, siyang pakasalan mo eh. Ayan ka na naman, Nay. Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa inyo na si Tisay ang mahal ko at hindi si Edith? Basta, doon pa rin ako pupunta. Nay! Hayaan mo na siya, mahal. Alam mo naman yung nanay mo, noon pa man si Edith talaga ang gusto niya para sa'yo. Pasensya ka na, mahal. Wala man lang ako magawa para pigilan si nanay. Alam ko naman na ginawa mo na ang lahat, pero wala tayong magagawa kung gugustuhin talaga niya na pumunta doon. Pero yung si Edith, napaka-inggitera talaga niyan. Biruin mo, nagtayo ako ng parlor, ilang buwan nagpatayo din siya. Tapos ngayon na 30% discount tayo, nag-40% discount naman siya. Hinahamon talaga ako ng babaeng yan. Hayaan mo na, mahal. Magsasawa din yan. Hindi, mag-50% discount ako, papalitan ko yung nakalagay sa tarpaulin. Mahal, baka naman malugi ka na yan. Bahala na, basta hindi ako papayag na sisirain ng Edith na yun ang plano ko. Akala mo naman parlor niya yung nag-anniversary. Dodong, Tisay. Oh, Tayberto, saan po kayo pupunta? Nakita niyo ba si Patricia? Bigla na lang kasing umalis na hindi nagpapaalam. Dumaan po dito kanina, Tay. Magpapaparlor daw po kay Edith. Sabi ko na nga ba eh. Ewan ko ba sa babaeng yun? Parang ginagayuman ng Edith na yon. Pinipigilan nga namin pero ayaw po talagang magpaawat eh. Paano kasi laging sinusulsulan ni Edith? Tapos kung ano-anong binibigay sa nanay mo, kaya ayun, bilib na bilib sa kanya. Nahihiya na nga ako sa inyong dalawa ni Tisay eh. Alam ko, Tay, na sinasadya yun ni Edith para kontrahin ako. Parang hindi kasi makamove on yun na ako na pangasawa ni Dodong. Kala mo naman napakagwapo ko, no? At masaya ka pa talaga, ha? Aray, ang sakit naman nun. Hindi lang yan ang mapapala mo kapag nahuli kitang nilandi mo ang babaeng yon. Wag na kayong magtalo. Basta ko, Tisay, bilang ama ni Dodong, nirerespeto ko mga desisyon niya. Pero yung asawa ko si Patricia, ay nako, napakatigas talaga ng ulo niyan.
Sige lang po, Tay. Unti-unti, maiisip din ni Nanay na ako talaga ang manugang niya. Ay nako, sana nga iha. Ang hindi nila alam, may kinakatagpong biyudong matanda si Patricia sa salon ni Edith. Mayaman ang biyudo, kaya lagi itong nilalakad ni Edith kay Patricia. Tita Patricia, mabuti naman at nandito ka na. Yan talagang gusto ko sa iyo eh. Napakagalang mo sa akin. Salamat, tita. Kaya nga ikaw ang gusto ko para sa anak ko eh, at hindi yung Tisay na yun. Nakakatuwa ka talaga, tita. Malay naman natin maghiwalay pa sila, di ba? Sana nga magdilang anghel ka para mawala na sa landas natin ang babaeng yon. Sana nga, tita. O siya, halika na't pagagandahin na kita. At mamaya, darating na si Mang Densyo. Ay, Densyo lang pala. Nakakatanda raw kasi kapag nilagyan ng Mang. Batang-bata pa kasi siya sa isip niya eh. At least, tiba-tiba ka na naman mamaya. Basta, Edith, atin-atin lang to, ha? Aba, syempre naman, tita. Saktong natapos ang pagpapaganda kay Patricia nang dumating ang matandang biyudo na may dalang regalo at bulaklak. Patricia, my loves! Kanina ka pa pala dito. Oo nga kanina pa kita hinihintay, my loves. Densyo, Pogi, pinaganda ko na si tita para sa'yo. Naku, hindi naman na kailangan yon dahil matagal na siya maganda sa paningin ko. Ay, ikaw talaga, my loves. Napakabulero mo. Totoo ang sinasabi ko, my loves. Kaya naman, pumayag ka nang sumama sa akin. Iwan mo na yung asawa mo. Malaki ang bahay ko at sinisiguro ko na ituturing kitang reyna doon. Ay, pasasan ba't mangyayari din yan, my loves? Hindi akalain ni Berto na masasaksihan niya ang kalandian ng kanyang asawa. Sa halip na magalit ay mas pinili niyang hindi magpakita at umuwi na lamang. Noon lang niya napagtanto na matagal na pala siyang niloloko ni Patricia. Sa pag-uwi ni Patricia sa bahay, hindi man lang yun sinumbatan ng asawa. Sa halip ay hinayaan niya ito na parang walang nangyari. Kinaumagahan, muli na naman yung tumungo sa parlor ni Edith. Nang makita niya ang 50% discount na promo ni Tisay, ay agad niya yung pinarating sa kabilang parlor. Talaga, tita? As in, 50%? Oo nga. Ay kaya pala biglang nawala ang mga customer ko. Pal talagang babaeng yon. Sige lang, tita. Mag 60% discount ako ngayon. Tingnan natin kung makakahabol pa siya. Sige, iha. Huwag kang magpapatalo sa babaeng yon. Kailangan natin siya mapabagsak. Ako pa ba? Hanggat may pag-asa pa ako kay Dodong, hindi ako papatalo sa kanya. Tama yan, iha. Pasasaan ba't magiging manugang na rin kita? At kapag nangyari yon, iiwan ko na rin ang asawa ko at sasama na ako kay Densyo, my loves. Magdilang anghel ka sana, tita. Sigurado ako magiging maganda ang buhay mo kapag pinili mo si Densyo. Matanda, mayaman, at madaling utuin. Sinabi mo pa? O siya, palitan na natin ng 60% discount ang promo mo. Tingnan lang natin kung saan hahantong ang Tisay na yan. Pagsisisihan niyang pumasok siya sa buhay ni Dodong. Kawawang Tisay. Dumagsa ang mga customer sa parlor ni Edith. Samantalang pinagtataka naman ni Tisay kung bakit tanghali na ay matumal pa rin kahit nagtaas na siya ng diskwento. Nang minsang may dumaan sa kanyang parlor, nagmamayabang ito na 60% discount na raw ang promo ni Edith. Sa inis ni Tisay, pinalitan na naman niya ng 70% discount ang kanyang tarpaulin. Tisay, mahal, malulugi ka na niyan. Sumusobra na kasi yung ex mo eh. Lahat na lang ng ginagawa ko, hinihigitan niya. Alam naman niyang anniversary ng parlor ko, hindi man lang marunong magparaya kahit 1 linggo lang. Alam mo naman ang ugali ng babaeng yun, kaya huwag mo nang patulan. Basta, hindi ako papayag na sirain niyang pakulo dito sa parlor ko. Ay, mabuti pa mahal. Huwag ka na lang mag-promo para wala na siyang gayahin.
Mahal ngayon lang naman to. Anniversary ng parlor tapos ako pa mag-a-adjust para sa kanya. Alam mo, mabuti pa siguro, lumipat na lang tayo, yung medyo malayo dito, para hindi ka na ma-stress sa babaeng yun. Ginawa na natin yan noon, pero sunod siya ng sunod sa atin. Ay, pasensya na kayo, anak. Tisay, dumagdag pa to nanay ninyo na laging pinapalaki ang ulo ni Edith. Oh, Tay, nandyan po pala kayo. Ay, kanina pa ako nakikinig sa inyo. Grabe, Tay, hindi ka namin naramdaman ah. Hinahanap niyo na naman ba si nanay? Hindi na. Tsak ko namang pumunta na naman yun kay Edith. Si nanay talaga, sa halip na makipagtulungan, siya pang nagpapalaki ng problema. Ewan ko ba dyan sa nanay mo? Habang tumatanda, saka pa nagkaluko-luko. Pinanindigan ni Tisay ang 70% discount kahit alam niya na malulugi na siya. Maging ang kanyang parloristang bakla ay nagreklamo na dahil kahit sweldo ay halos hindi na niya maibigay ng tama. Nangako naman siya na sisikapin niya maibibigay lahat bago matapos ang 1 linggo kahit wala nang matira sa kanya. Sa araw mismo ng anniversary ay inaasahan pa rin ni Tisay ang maraming tao dahil may libre pa silang pagkain. Ngunit lumampas na lang ang tanghali ay kaunti pa rin ang mga tao at kadalasan ay nakikain lamang at umaalis din kaagad. Dahil masama ang kutob ni Tisay, pumunta siya sa parlor ni Edith at doon nakita niya na libre lang ang serbisyo nito, kaya naman dinumog yon ng maraming tao. Sa galit ng babae ay hindi na siya nakapagpigil at nilusob si Edith sa loob. Sa pagkakataong yun, wala si Patricia dahil sumama yon kay Densyo. Edith, my dear, Tisay, ano masamang hangin na nagdala sa'yo rito? Masama talaga? Hindi ba't mas masama yung ugali mo na inggitera? Ako? Inggitera? Nagpapatawa ka ba? Kung hindi ka naiinggit, bakit lahat ng ginagawa ko sa parlor ko ginagaya mo at hinihigitan mo pa? Tisay, magkakumpetensya tayo at negosyo to. Dapat profesional lamang tayo. Negosyo? Negosyo ba talaga o hanggang ngayon hindi ka lang makamove on na naging asawa ko ang ex-boyfriend mo? Umalis ka dito sa parlor ko! Alis! Ngayon, alin ang mas masakit? Ang sampal ko o ang katotohanan na ako ang pinili ni Dodong? Aatakihin sana ni Edith si Tisay, ngunit nagmadali yung lumabas. Pagdating sa labas ay dinuro niya pa yon ng middle finger na lalong kinagalit ni Edith. Pagbalik ni Tisay sa kanyang parlor ay masaya siya dahil kontento siya sa kanyang ginawa. Pakanta-kanta na lang siya habang tinatanggal ang kanyang tarpaulin at bumalik na sa regular na presyo. Mabuti naman at natauhan ka na at ibinalik mo na sa dati ang presyo mo. Teka nga, parang may kakaiba sa'yo. Kahit lugi ka, pakanta-kanta ka pa dyan. Okay lang. Tsak ko naman na mas malaki ang lugi ni Edith. Imagine, libre na yung sa kanya. Akala mo naman parlor niya may anniversary. Baliw talaga. Ay, wag mo na kasing pansinin yun. Di ko naman pinapansin yun. Kaya lang, siya yung masyadong papansin. Nakatikim tuloy. Ha? Ano nakatikim? Anong ginawa mo? Sinugod ko siya. Ano? Nag-eskandalo ka ba doon? Slight lang naman, mahal. Tisay, mahal. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Kilala mo ang babaeng yun, hindi nagpapatalo yun. Well, tingnan na lang natin. Tisay? Nay? Bakit po? Ano tong nabalitaan kong sinugod mo raw si Edith? Bakit po, Nay? Nagpaawa po ba siya sa inyo? Ang kapal na mukha mong sumugod doon at saktan siya. Nay, tinanong niyo po ba kung sinong unang nanakit sa amin? Siya po yung unang nanampal. Dapat lang sa'yo yon, kasi sumugod ka doon. Pasalamat ka na lang at wala ako doon kanina dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Nay, ano ba? Sumusobra na po kayo. Bakit kinakampihan mo pa yan kaysa sa akin na sarili mong ina, ha? Nay, asawa ko po si Tisay. Mahal, hayaan mo na. Asawa? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na si Edith ang gusto ko, pero ang tigas-tigas ng ulo mo? Nay, kung hindi nyo matatanggap si Tisay bilang asawa ko, kalimutan nyo na lang na anak nyo ako. Sa ayaw at sa gusto mo, hindi ko matatanggap ang babaeng yan. Patricia, sumusobra ka na. Iisa lang ang anak natin tapos ganyan mo patratuhin? Noon ko pa yan pinagsasabihan, pero hindi yan marunong makinig sa akin.
Kung si Edith sana ang kanyang pinakasalan, hindi sana tayo magkakagulo ngayon. Naririnig mo ba ang sarili mo? Isa ka pa! Masyado mong kinukonsinti ang anak mo. Diyan na nga kayo! Magsama kayong mga walang kwenta! Patricia! Tay, hayaan niyo na lang po muna si nanay. Pasensya na kayo. Alam naman natin ang ugali niya, nanay ninyo. Ang gusto niya ay siya na lang yung palaging masusunod. Sana dumating ang araw, Tay. Maisip din ni nanay na malaki na ako at may sarili na akong desisyon sa buhay. May pamilya na nga ako eh. Sa tingin ko, hindi ko na kayang pagsabihan niya nanay mo, anak. Sobrang laki na ng pinagbago niya. Pasensya na po kayo, Tay. Ako na lang lagi ang dahilan na nagiging away ninyo. Ay, wala kang kasalanan, Tisay. Alam kong may malalim pang dahilan kung bakit nagkakaganyan si Patricia. Ano naman po yun, Tay? Wala, anak. Tay, may problema po ba kayo ni nanay? Hindi na importante yun. Pasasan ba't magiging maayos din ang lahat. Makalipas ang ilang araw, halos hindi na umuuwi si Patricia. Halos doon na lang siya namamalagi sa parlor ni Edith. Ang masaklap pa ay pinapakalat nila sa mga tao na kaya lang daw naagaw ni Tisay si Dodong dahil sa nilalandi umano niya ito na siya namang pinagpipiestahan ng mga tsismosa. Sa inis ni Tisay, naghanap siya ng paraan upang makaganti sa kanyang karibal. Isang araw, may dumaan na tsismosa sa kanyang parlor na papunta sa parlor ni Edith. Aling Rufing, saan po ang punta nyo? Ha? Doon kina Edith. Halimo na ho kayo rito. Ililibre ko kayo ng manicure. Talaga? Sige, tamang-tama at kailangan na rin linisin tong kuko ko. Hali po kayo, umupo na po kayo dito. Ang bait mo talaga, Tisay. Alam mo bang yang si Edith, pinagkakalat niya na masama raw ang ugali mo at kung hindi mo raw nilalandian si Dodong, sila daw dapat ang nagkatuluyan. Ganoon po ba? Hayaan niyo po, inggit lang yon. Nakikita niyo ba yung bago kong motor? Binili yan ni Dodong para sa akin kasi birthday ko. Pinag-ipunan niya talaga yan dahil mahal na mahal niya ako. Ay talaga? Kung ganun, hindi pala totoong sinabi ni Edith. At hindi lang yan, may bagong ref din po kami. Ayan oh, gusto niyo bang uminom ng malamig na soft drinks? Meron po dyan sa loob, may ice cream. Mamili na lang kayo kung anong gusto niyo. Ay talaga? Ang bongga naman! Sinadya ni Tisay na magyabang kay Rufing dahil alam niyang makakarating yon kay Edith. Pagkaalis nito, hindi nga siya nagkamali dahil nag-report agad si Rufing kay Edith. Makalipas ang ilang araw, kumuha rin si Edith ng bagong motor at refrigerator. Samantala, pakanta-kanta naman si Tisay sa kanyang parlor. Aba, mukhang masayang mahal ko ngayon nandyan ka na pala, mahal. Oh, ano meron? Malakas ba ang kita? Sakto lang naman, mahal. Bakit kung makangiti ka dyan, wagas na wagas? Paano kasi? Ipinagyabang ko kasi sa kapitbahay nating tsismosa na may bago tayong motor at refrigerator. Anong motor? Yung bagong motor ng kumpare mo na hinihiram mo kapag umuuwi ka sa tanghali. Ano ka ba naman, mahal? Ipinagyayabang mo, hindi naman sa atin yun. Alam ko kasing magre-report yun kay Edith. Ayun, may bagong motor at refrigerator na siya. Ang masaklap niyan, may nakapagsabi sa akin na utang daw yon. Napaka-inggitera talaga. Sinabi ko naman sa iyo na huwag mong papatulan yun eh. Yan ang ganti ko sa kanya. Biruin mo, chinichismis niya na inagaw lang daw kita sa kanya. Bakit, hindi ba? Ang kapal na mukha mo Ikaw nga yung nagkandarapang manligaw sa akin nun eh. Eto na naman siya hindi na mabiro. Ayoko talaga yung biro mong ganyan. Ikaw kasi pinapatulan mo pa. Paano pag nalaman niyang hindi totoo yung mga sinabi mo kay Aling Rufing? Problema ko ba yon? Problema niya na yon kung paano niya babayaran ang mga inutang niya. Yan ang nababagay sa mga inggitera. Ilang araw ding dumaan-daan si Edith sa parlor ni Tisay habang nakasakay sa bago niyang motor kasama ang baklang parlorista.
Minsan humihinto pa yon at bumibili kunwari sa katabi nilang tindahan. Nang makita ng dalawa ang bagong motor sa harap ng parlor ni Tisay, nagtawanan pa ang mga yun na tila ba nais ipamuka na mas maganda at mas mamahalin ang kanilang motor na sinasakyan. Tingnan mo nga yung ex mo, napakayabang talaga. Pinagtatawanan pa yung motor ng kaibigan mo. Di naman natin kailangan pansinin yung mga ganyang tao. Ang sabihin mo na sobrahan sa inggit yung si Edith. Ayan tuloy, nagkautang-utang. O siya, papasok na ako sa trabaho. Ingat ka doon, mahal ha. Oo naman, ikaw din, mag-iingat ka rito ha. Makaraan ang 2 buwan, namumroblema na si Edith ng pambayad sa kanyang buwanang hulog sa kanyang motor at refrigerator. Nang minsang napadaan si Tisay sa kanyang parlor, ay tinawag niya ito. Oy, Tisay! Nasaan na yung motor nyo? Bakit naglalakad ka nilang? Na-embargo na ano? Nagkunwari ka pang kasyon? Tche! Ha? Anong motor? Anong na-embargo? Asus! Nagmamaang-maangan ka pa. Ang sabihin mo, wala kayong kakayahang magbayad kaya na-embargo na yung motor ninyo. Ano bang pinagsasasabi mong motor dyan? Yung motor mong pangit? Kung may motor man ako kahit pangit, hindi ko ikakahiya yun. Kaso lang, wala naman kaming motor eh. Ano? Bakit sinabi mo kay Aling Rufing na may bago kang motor? Hay nako, naniwala ka naman doon. Kayo talaga hindi na kayo mabiro. Sige ha, mauna na ako. Ay, siya nga pala, kumusta yung motor mo? Sigurado ako na babayaran mo yun na maayos? At hindi na nakaimik pa si Edith. Sa halip ay nagngit-ngit na lamang yon sa galit. Araw-araw na siyang binabalikan ng kolektor ng motor dahil hindi pa siya nakakapaghulog sa loob ng 2 buwan. Ayaw niya naman yung ibalik dahil baka pagtawanan siya ng mga tao at mawala ang tiwala sa kanya ng nanay ni Dodong. Kaya ang ginawa niya ay nangutang siya sa lending na may malaking tubo. Edith, iha, ang laki na talaga ng asenso mo. Iba talaga kapag marunong dumiskarte. Walang-wala talaga sa'yo si Tisay. Siyempre naman, tita. Iba talaga akong dumiskarte. Ang gara ng motor mo, bagay na bagay kay Dodong. Ay, kailan pa kaya mawawala yung Tisay na yan at nang bumalik na sa'yo si Dodong ko? Kaya nga basta ako naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon, tita. Gusto na kitang tawaging Mama. Ewan ko ba, paano ko ba mapapalayas ang babaeng yun sa bahay? Ang kapal-kapal ng muka. Basta, tita, hanggat nandyan ka, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Hayaan mo, ako ang bahala sa lahat. May naisip na akong paraan. Ay, naku, maasahan ka talaga, tita. Excited na ako sa gagawin mo. Isang araw, pumunta si Patricia sa parlor ni Tisay. Akma namang may nilakad ang baklang kasama niya, kaya 2 lang sila nung mga oras na yon. Akala ni Tisay nakapag-isip na ng tama ang kanyang biyanan at handa nang makipag-ayos sa kanya. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla na lang nitong sinugatan ang sariling braso ng 2 beses, gamit ang matalas na gunting. Pagkatapos ay lumabas yun at nagsisigaw. Nagdatingan naman ang mga tao upang makichismis. Tulong! Tulong! Sinaksak ako ni Tisay! Nay, ano pong pinagsasasabi nyo? Huwag ka lumapit sa akin! Mamamatay tao! Nay, wala po akong ginawa sa inyo. Mahal, ano nangyayari dito? Nay, bakit may sugat ka? Dodong anak, gusto kong patayin ang asawa mo. Pumunta lang naman ako dito para makipagbati sa kanya. Tisay, totoo bang sinasabi ng nanay ko? Mahal, hindi. Alam mo, hindi ko magagawa yan. Sinungaling ka. Sabi mo hindi mo ako mapapatawad dahil pumupunta ako kina Edith. Ako na nga ito nagpapakumbaba sa iyo eh. Nay, hindi totoo yan. Dodong, maniwala ka sa akin. Tisay, mamaya na tayo mag-usap. Dadalhin ko muna si nanay sa ospital. Mahal, nagsasabi ako ng totoo. Sinabing mamaya na tayo mag-usap. Nagulat si Tisay sa biglang pagtataas ng boses ni Dodong na tila ba hindi yun naniniwala sa kanya. Samantala,
Tahimik naman na napangiti si Patricia. Pagdating sa ospital, ginamot agad yon ng mga doktor sa emergency room. Ilang sandali pa, bigla na lamang dumating si Edith. Dodong, nasan si Tita Patricia? Oh, ikaw pala yan. Nandyan siya. Ginagamot ng mga doktor. Grabe, nag-alala talaga ako sa nangyari sa kanya. Totoo bang sinaktan siya ni Tisay? Napakawalang hiya talaga ng babaeng yun. Hindi pa namin napag-uusapan ni Tisay ito. Ano ka ba, Dodong? Lahat ng mga tao sa inyo naniniwala na sinaktan siya ni Tisay. Tapos ikaw na sarili niyang anak, hindi ka naniniwala. Pasensya ka na, Edith. Pero problema namin to. At hindi mo kailangan makisawsaw. Dodong naman, concerned lang naman ako sa nanay mo. Sana ganun ka rin sa kanya. Paano kapag inulit to ni Tisay? Paano kapag sa susunod, napatay na siya ng asawa mo? Napakasama talaga ng ugali ng babaeng yun. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang makisawsaw. Dahil sa narinig, natahimik na lamang si Edith at nang makita na galit na si Dodong. Ilang sandali pa, dumating na si Berto matapos marinig ang mga balita. Akmaring patapos nang asikasuhin si Patricia ng mga nurse at doktor. Patricia, ano nangyari sa'yo? Walang hiyayang si Tisay. Nakipagbati lang ako sa kanya tapos sinaktan niya ako. Ano? Paano naman magagawa ni Tisay yun? Nakita mo naman, hindi ba? Halos patayin niya na ako. Sabi ko naman sa inyo na may tinatagong ugali ang babaeng yan eh. Pakitang tao lang yung kabutihan niya sa inyo. Parang hindi naman ako makapaniwala na magagawa yan ni Tisay. Ikaw, Dodong, ano sa tingin mo? Hindi ko na nga rin po alam, Tay. Bahala kayo kung hindi kayo naniniwala sa akin. Total na dito naman si Edith na tinuturing ako bilang pamilya. Hindi katulad ninyo. Opo, tita. Palagi ako nandito para sa inyo. Salamat, Edith. Napakabuti mo talaga. Nay, kung totoo mang sinadya kang saktan ni Tisay, hindi ko yun basta hahayaan. Pero kailangan ko munang marinig kung anong sasabihin niya. Pakikinggan mo pa siya. Muntik ka na mawala ng ina. Mabuti na lang at nakatakbo ko sa labas at nakahingi ng tulong. Mababaw lang naman ang sugat mo, Patricia. Ipahinga mo lang yan sa bahay. Sasama po ako. Ako na po mag-aalaga kay tita. Huwag na, Iha. Kaya niya na yan. Hindi. Mas gusto kong nandun si Edith na mag-aalaga sa akin. Nay, alam niyo namang umuuwi kami ni Tisay sa bahay tuwing gabi. Ano na lang ang mararamdaman niya? Problema niya na yun. Kung ako sa kanya, mas mabuti pang lumayas na lang siya sa bahay. Nay, Patricia, sumusobra ka na. Matuto kang irespeto ang mga tao sa bahay. Mauna na po ako sa inyo, Tay. Sasama na ako sa iyo, anak. Saan kayo pupunta? Huwag niyo kaming iwan dito. Pag-uwi sa bahay, kasama ni Patricia si Edith kahit mahigpit na tumutol ang mag-ama. Samantala, dumiretso naman si Dodong sa parlor at kinausap ang kanyang asawa. Dong, mahal. Wala akong ginawang masama sa nanay mo. Kung wala, bakit may sugat siya? Alam kong mahirap paniwalaan, pero siya lang talagang gumawa nun sa sarili niya. Bakit naman yung gagawin ni nanay? Ewan ko. Baka gusto niya lang talaga akong siraan para magalit ka sa akin. Ewan ko ba, Tisay? Nahihirapan na ako kung anong paniniwalaan ko. Mahal, pinagdududahan mo ba ako? Bakit parang ayaw mong maniwala sa akin? Umuwi na tayo, gabi na. Tsaka na natin pag-usapan yan. Sumama ang loob ng babae sa kanyang asawa, kaya napagpasyahan niya na sa parlor na lamang matulog. Dahil magulo ang isip ni Dodong, pumunta siya sa kanyang kumpare at nakipag-inuman. Pagkatapos ay umuwi sa kanilang bahay na lasing. Pagdating niya doon, pasuray-suray siyang pumasok at diretsyong humiga sa sofa. Sa pagkakataong yon ay gising pa sina Edith at Patricia, kaya naisipan ng dalawa na samantalahin ang kanyang kalasingan. Pinagtulungan siyang alalayan ng dalawa upang maipasok sa kwarto at doon iniwan si Edith ng kanyang ina. Dodong? Bibihisan muna kita, ha? Mahal? Oo, ako to. Teka, huhubarin ko lang ang damit mo. Mahal? Oo, ako nga to.
Matapos mahubaran ni Edith ang lalaki, ay bigla na lamang yun nakatulog dahil sa sobrang kalasingan. Doon ay sinamantala ng babae ang pagkakataon. Naghubad rin siya ng damit at natulog katabi si Dodong. Samantala, si Tisay naman, hindi makatulog ng maayos ng gabing yon. Kaya pagsapit ng umaga ay nagmamadali siyang umuwi upang tingnan ang kanyang asawa. Pagdating doon ay nagulat na lamang siya sa kanyang natuklasan. Hubad at magkasama sa iisang kumot habang natutulog sina Dodong at Edith. Sa galit ni Tisay, agad niyang sinugod ang dalawa dahilan upang magising ang mga yon. Mga walang iya kayo! Mga traidor! Tisay, ano nangyari? Hayop ka! Dito mo pa talaga dinala ang babae mo sa sarili nating kwarto! Wala akong alam sa mga nangyari. Dong, hindi mo na kailangan magpalusot. Nahuli niya na tayo sa akto. Edith, ano bang pinagsasasabi mo? Lasing ako kagabi, pero alam kong hindi ako nagkasala sa asawa ko. Dodong, may nangyari sa atin. Paano hindi mo naaalala? Kung ganun magsama kayo, lalayas na ako at hindi na ako babalik sa bahay na ito. Tisay, mahal, magpapaliwanag ako. Matapos makuha ni Tisay ang kanyang mga damit, agad na siyang umalis at tumungo sa parlor. Napangiti naman si Edith dahil naging matagumpay ang kanyang plano. Maging si Patricia ay nakaramdam din ng kasiyahan. Sa wakas, iha, nagtagumpay tayo. Napalis din natin ang babaeng yon. Oo nga, tita. Malapit na matupad ang ating mga plano. Sabi ko naman sa iyo eh. Teka, totoo bang may nangyari sa inyo ni Dodong kagabi? Opo, tita. Totoo ang sinabi ko. Kawawang Tisay, hinding-hindi niya malalaman na pinlano natin ang lahat. Tama ba narinig ko? Pinlano niyong lahat ito? Berto, wag ka magsusumbong sa anak mo. Patricia, sarili mong anak ang niloloko mo. Para ito sa kanyang kabutihan. Si Edith ang nararapat sa kanya at hindi ang hampas lupa na si Tisay. Masyado mo nang pinanghihimasukan ang buhay ng anak mo. Ayos lang sa akin na lokohin mo ako, pero hindi ako papayag na gagawin mo to sa anak natin. Tumahimik ka. Huwag mong sirain ang plano namin ni Edith dahil kapag ginawa mo yon, ikaw ang iiwanan ko. Wala na akong pakialam sa iyo, Patricia. Kaya kung gusto mo nang umalis, gawin mo na. Malapit na, Berto. Kaunting-kaunti na lang, iiwan na rin kita. Wala kang kwenta. Napailing na lamang si Berto sa inasal ng kanyang asawa. Mas lalo pang lumala ang ugali nito magmula nung mayroon na siyang ibang kinakalantari. Samantala, hindi naman matanggap ni Dodong na umalis na si Tisay sa kanilang bahay, kaya araw-araw itong pumupunta sa parlor upang magpaliwanag sa kanyang asawa. Ngunit mahigpit na naninindigan si Tisay na hindi niya pa kayang magpatawad dahil walang kasing sakit ang kanyang nasaksihan. Ipinagpatuloy pa rin ni Tisay ang kanyang parlor, samantala si Edith naman lubog na sa utang. Nagpapanggap na lang na may kaya sa harap ng nanay ni Dodong. Ang masaklap pa, hindi alam ni Patricia na kay Densyo yun humihingi ng tulong. Oh, Edith, naparito ka. Mang Densyo, tulungan mo naman ako. Kailangan ko ng pera para mabayaran ko mga utang ko. Walang-wala na ako ngayon. Ay, alam ba ito ni Patricia? Please, wag mong sabihin sa kanya. Baka malaman niyang nababaw na ako sa utang. Alam mo namang siya lang ang inaasahan ko para makapagbalikan kami ni Dodong. Ay, kilala mo ako, Edith. Hindi ako tumutulong ng walang kapalit. Kahit anong kapalit, basta tulungan mo lang ako. Ayaw ko masira ang mga plano ko. Sige. Mabuti naman at naiintindihan mo. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinihimas? Ay, akala ko ba'y kahit ano gagawin mo? Ay, teka muna, Mang Densyo. Ito ba yung ibig mong sabihin? Kung ganon, wala akong may tutulong sa'yo. Sige na, makakauwi ka na. Huwag mo sayangin ang oras ko. Ha? Ay,
Sige, pumapayag na ako. Basta ipangako mo lang sa akin na wala makakaalam nito, ha? Madali akong kausap, Edith. Pinagbigyan ni Edith ang kagustuhan ng matandang byudo kahit parang lolo niya na yun. Kahit nandidiri ay tiniis niya ang lahat, makuha lamang ang kanyang kailangan. Makalipas ang 1 buwan, tila wala lang nangyayari kina Edith at Densyo at tuloy-tuloy pa rin ang plano ng babae at ni Patricia na wasakin ang pagsasama ni Tisay at Dodong. Edith, iha, halika, kumain ka na. Tita, ang sama po ng amoy ng ulam. Iha, buntis ka ba? Ha? Ay, ewan ko. Hindi ko alam. Basta hindi ko gusto yung amoy ng tosino. Kung ganon, nagbunga ng nangyari sa inyo ni Dodong. Ay, ganito po ba ang pakiramdam ng buntis, tita? Oo naman, naglilihi ka, kaya buntis ka. Matutuwa si Dodong nito at maging si Berto dahil magkakaroon na kami ng apo. Kung gano'n, magkakaanak na kami ni Dodong? Oo naman. Teka, itatabi ko lang tong ulam. Ano bang gusto mong kainin? Kahit ano lang po, tita. Basta, wag lang po yung tosino. Ay siya, magluluto ako ng iba. Ang hindi alam ni Patricia, niloloko lamang siya ni Edith dahil wala namang nangyari sa kanila ni Dodong at kung buntis man siya ay si Densyo ang ama noon. Sa kabilang banda, masaya pa rin siya dahil magagamit niya yon laban kay Tisay. Makalipas lamang ang ilang sandali, kumalat na sa buong barangay na buntis si Edith at si Dodong ang ama dahil na rin sa pagmamalaki ni Patricia. Hanggang sa nakarating yon kay Tisay, unti-unti na sanang napapatawad ng babae ang kanyang asawa, ngunit muli na namang nabuhay ang galit sa dibdib nito. Akala ko ba wala nangyari sa inyo? Bakit nagdadalang tao si Edith at anak mo raw yon? Tisay, maniwala ka. Walang nangyari sa amin nung gabing yon. Ang hirap paniwalaan ng sinasabi mo. Kitang-kita ko kayo, nakahubad magkatabi. Sa kama pa natin. Tisay, lasing na lasing ako nun at imposible may mangyari sa amin. Ewan ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Naguguluhan ako. Tisay, hindi totoo ang nakita mo. Hindi ko magagawang magloko sa iyo at lalong hindi kita ipagpapalit sa babaeng yon. Tisay, Dodong, mag-usap kayo ng masinsinan. Huwag niyong hayaang masira kayo dahil lang sa kasinungalingan. Tay, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Tisay, tama ang sinabi ni Dodong. Plinano lamang nina Patricia at Edith ang lahat. Pero tay, buntis si Edith at halos alam na ng buong barangay na si Dodong ang ama noon. Anak, sino bang mas paniniwalaan mo? Sila o ang asawa mo? Nalilito po ako, tay, kung sinong dapat kong paniwalaan. Mahal, kahit anong mangyari, hindi ko pananagutan ang pagdadalang tao ni Edith. Dahil alam ko sa sarili ko na walang nangyari sa amin. Sana naman paniwalaan mo ko. Pwede bang iwan niyo muna ako? Mahal, maniwala ka naman sa akin. Ang sabi ko, iwan niyo muna ako. Umalis si Dodong na hindi alam ang gagawin. Hindi na rin siya umuuwi sa kanilang bahay dahil palaging nandoon si Edith. Doon na lang siya nananatili sa bahay ng kanyang kaibigan at walang tigil sa paglalasing. Hindi naman maawat ni Berto ang anak dahil tila desperado na yon sa kanyang buhay. Tisay, tulungan mo naman akong pauwiin ang asawa mo. Masisira ang buhay niya kung pababayaan lamang natin siya. Bakit po? Ano pong nangyari kay Dodong, tay? Hindi na siya umuuwi sa bahay. Nandun na lamang siya namamalagi sa kaibigan niya at ang balita ko ay palagi na lamang daw naglalasing. Kagustuhan niya po ang lahat ng iyan, tay. Wala na po akong pakialam sa kanya. Paano kung
totoong walang kasalanan si Dodong, makakayanan mo bang tingnan na magkaganyan siya? Minsan ka na rin pinaratangan ni Patricia na muntik mo na siyang patayin. Hindi mo ba naiisip na baka ganyan din ang ginawa nila kay Dodong? Nang sa ganun ay mapikot siya ni Edith. Biglang natauhan si Tisay sa sinabi ng kanyang biyanan, kaya sinamahan niya ito na sunduin ang kanyang asawa. Ngunit pagdating nila doon, nagulat na lamang sila dahil nandoon din sina Patricia at Edith para sunduin si Dudong. Noon naisip ni Tisay na siya ang tunay na may karapatan sa kanyang asawa at hindi ang babae na kanyang karibal, kaya siya ay nanindigan para kay Dodong. Anong ginagawa niyo dito? Susunduin ko ang asawa ko. Ang kapal naman ng mukha mo. Si Edith lang asawa niya dahil magkakaroon na sila ng anak. Anak? Imposible ang anak ni Dodong yan. Bakit imposible? May nangyari sa amin ni Dodong, kaya sigurado akong siya ang ama ng batang ito. Kahit ilang beses mo pang panindigan ng kalandian mo, hindi mo maaalis sa akin na ako ang tunay niyang asawa. Kaya sa akin uuwi ang asawa ko sa ayaw at sa gusto niyo. Walang hiya ka. Lumayas ka na sa bahay kaya panindigan mo nang umalis habang buhay. Inatake ni Patricia si Tisay at sinampal, ngunit kahit isang beses hindi man lamang gumanti ang kanyang manugang. Mabuti na lamang at naroon ang kanyang biyanang lalaki para awatin ang kanyang asawa. Tumigil ka na, Patricia. At ikaw, Edith, hindi ka ba nahihiya sa mga ginagawa mo? Aray, tita, sumasakit ang tiyan ko. Iha, halika na. Umuwi na tayo sa bahay. Kailangan mo magpahinga. Baka makunan ka. Opo, tita. Kayong dalawa, oras na may mangyari masama sa apo ko, malilintikan kayo sa akin. Matapos umuwi ng dalawa, inuwi na rin ni Tisay sa parlor ang lasing na asawa. Sa maliit na kama, doon muna niya ito pinagpahinga. Paggising ni Dodong ay inasikaso niya agad yon. Mahal, ibig bang sabihin nito, pinapatawad mo na ako? Oo, mahal. Kalimutan na natin ang lahat. At simula ngayon, hindi ka na uuwi sa inyo. Hindi ko nahahayaang makalapit pa sa iyo ang hayop na Edith na yon. Salamat, mahal. Nang hindi na umuwi si Dodong sa kanilang bahay, galit na galit naman sina Patricia at Edith. Tita, ay mama, lumalaki na po ang tiyan ko. Ayaw kong lumabas ang anak namin na walang ama. Kailangan na natin gumawa ng paraan. Kailangan mamatay na ang Tisay na yan. Mama, buti pa siguro, ipabarang nilang natin siya para wala na tayong maging problema. Barang? Bakit ngayon mo lang naisip yan? Kasi, ngayon ko lang po naalala, may narinig po kasi ako kanina, may magaling to na mambabarang sa kabilang baryo. Kung ganon, pagkakataon na natin to. Ipapatay natin ang Tisay na yon. Hindi na nagsayang pa ng oras ang dalawa at bumiyahe kaagad sa kabilang baryo. Bitbit nila ang litrato ni Tisay upang maggamit ng mambabarang. Matapos nilang maibigay ang hinihinging bayad ay sinimulan na agad ng mambabarang ang pagsagawa ng ritual. Nagsindiyon ng mga itim na kandila at nag-usal ng mga sagradong orasyon. Nagpakawala din ito ng isang garapong ipis na bigla na lamang naglaho. Samantala, habang nanananghalian si Tisay at Dodong sa parlor, bigla na lamang nahilo at nagduduwal si Tisay. Mahal, buntis ka ba? Hindi ko alam, mahal, pero ang sama ng pakiramdam ko. Siguro buntis ka, mahal. Magkakaroon na tayo ng baby. Sana nga, mahal. Matagal ko na ring pinapangarap na magkaroon ng anak. Mahal, bukas maghahanap ako ng mauupahang bahay. Hindi ako papayag na magtitiis tayo dito sa parlor para naman may mauuwian ka na maayos. Ikaw ang bahala, mahal. Kahit yung maliit lang, basta komportable at hindi masyadong mahal. Magpapacheck up din tayo bukas sa doktor. Oo, mahal.
Hindi pa man nakakaalis si Dodong pabalik sa kanyang trabaho ay bigla na lamang napasigaw si Tisay dahil sa dami ng ipis sa kanyang inuupuan. Mahal, bakit ang daming ipis dito? Ewan ko, mahal. Kanina naman wala ang mga yan eh. Pagsabihan mo yung mga kasama mo na tumulong sa paglilinis. Baka naman kung saan-saan lang nila isinisingit yung mga dumi rito. Okay, sige, mahal. Pagkaalis ni Dodong, ilang sandali lamang nakaramdam si Tisay ng pagbabago sa kanyang katawan. Tila ba parang bumibigat ang kanyang tiyan at tila may gumagalaw sa loob noon. Maya-maya pa, nahilo na ang babae at nanlalamig ang kanyang pakiramdam na hindi niya maunawaan. Napansin naman siya ng kanyang kasamang parloristang bakla, kaya pinagpahinga na lamang muna siya nito. Pagbalik ni Dodong sa hapon ay ganun na lang ang pagtataka niya kung bakit namumutla ang kanyang asawa at tila naglalalim na at nangingitim ang paligid ng mga mata noon. Mahal, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Mahal, nahihilo ko kapag bumabangon ako. Siguro nga, mahal, buntis ka na talaga. Hayaan mo bukas ng umaga. Pupunta na tayo sa doktor. Nagpaalam na ako sa boss ko. Salamat, mahal ah. O siya, kumain ka na muna. May dala ako, bumili ako sa labas. Mahal, hindi ako makabangon. Parang umiikot ang buong bahay. Ay, sige, diyan ka na lang. Susubuan na lang kita, mahal. Matapos nilang kumain, nagpahinga na muna ang mag-asawa, ngunit pagsapit ng hating gabi, nagising na lamang si Tisay dahil sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Mahal! Mahal, ano nangyari sa'yo? Mahal, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Mahal, bakit parang lumalaki ang tiyan mo? Mahal, nahihirapan akong huminga. Mahal, dadalhin kita sa ospital. Mahal, ang sakit-sakit na. Tisin mo muna, mahal. Tatawag lang ako ng tricycle. Mabilis namang nakakuha ng tricycle si Dodong, kaya madali lang niyang naisugod si Tisay sa ospital. Pagdating doon, agad din siyang inasikaso ng doktor at mga nurse sa emergency room. Dok, ang sakit-sakit po ng tiyan ko. Manganganak na yata si ma'am. Nurse, dalhin niyo sa delivery room. Dok, hindi po manganganak ang asawa ko. Hindi? Ang laki-laki ng tiyan niya. Wala pa yan kanina pagtulog namin, Dok. Ano? Kung ganun kami nang bahala sa kanya. Kailangan masuri ang kanyang kalagayan. Salamat po, Dok. Pinainom ng gamot si Tisay upang malunasan ang pananakit ng kanyang tiyan. Pagkatapos ay sinuri ng mga doktor sa pamamagitan ng ultrasound. Ngunit walang sakit na nakita sa kanya, kundi maliit na fetus na kabubuo lamang. Dok, buntis po ba talaga ang asawa ko? Malinaw po, mister. Nabuntis ang asawa ninyo. Pero bakit ganyan ang sitwasyon niya? Bakit biglang lumaki ang tiyan niya agad-agad? Maliban sa kanyang pagbubuntis, wala nang ibang nakita sa kanyang ultrasound. Maayos din naman ang kanyang organs. Kung ganun, paano niyo maipapaliwanag ang paglobo ng tiyan niya, Dok? Maraming paraan o procedure para maipaliwanag natin na maayos ang kanyang sakit. I-refer ko kayo sa gastroenterologist para malaman natin kung may diferensya ang kanyang digestive system. Isa yun sa mga dahilan kaya bloated ang kanyang tiyan. Dok, pakiusap, gawin niyo po ang lahat. Baka po maapektuhan ng bata. Huwag ka mag-alala. Malalaman din natin ang sakit ng asawa mo. Kinaumagahan, inusisa agad ng mga dalubhasang doktor si Tisay, ngunit tila bigo ang mga itong malaman ang kanyang sakit, lalo pat may mga procedure na hindi maaaring gawin sa isang buntis. Samantala, nalaman ni Berto ang nangyari, kaya dali-dali siyang napasugod sa ospital. Sina Patricia at Edith naman ay nagdiriwang dahil umepekto na ang ginawa nilang pagpapabarang kay Tisay. Tita, umepekto na nga yung barang. Mabuti nga sa kanya dahil matigas ang ulo niya. Tsak kung mamamatay na siya.
Sa wakas, malapit ko nang makuha si Dodong. Shh! Huwag kang maingay. Baka may makarinig. Masaya lang ako, tita. Mama pala. Kung ganito lang pala ang paraan upang mawala siya sa landas natin, dapat nun pa natin to ginawa. Tama po kayo, pero kahit papano, nagkaroon na tayo ng pag-asa. Maya-maya pa, bigla na lamang dumating si Densyo na hindi nila namamalayan. Densyo, my loves! Mwah, mwah. Hindi mo man lamang ako sinabihan na pupunta ka dito? Hindi na kailangan, my loves. Alam ko namang nandito lang kayo ni Edith palagi. Ako lang tong busy kaya minsan na lamang kitang madalaw. Ayos lang yan, my loves. Nabisi rin naman kami ni Edith dahil sa pagbubuntis niya. Ha? Buntis si Edith? Oo, bakit parang nagulat ka? Ay, wala naman, my loves. Kasi parang ang bilis naman. Tama ang narinig mo. Buntis ako at si Dodong ang ama. Sigurado ka ba na si Dodong ang ama niyan? Bakit? Sino pa nga ba, my loves? Si Dodong lang naman ang nakasiping ni Edith. Sa wakas, malapit nang matupad ang pangarap namin. Ayaw mo bang magpa-check up o magpa-ultrasound? Ako na ang bahala magbayad. Ay, hindi na kailangan, Densyo. Edith, pumayag ka na. Para malaman natin kung healthy ba ang bata at kung ilang linggo na yan. Ay, wag na, Densyo, ano ka ba? My loves, bakit ba parang mas excited ka pa sa pagbubuntis ni Edith kesa sa akin? Nagmamalasakit lamang ako, my loves. Pasasaan ba't magiging pamilya na rin tayo? Oo nga naman. Tama nga yan, my loves. Malaki ang hinala ng byudo na siya ang ama ng bata, lalo pa at pinandidilatan siya ng mata ni Edith upang tumahimik. Kaya binigyan niya ng pera si Patricia para bumili ng makakain at para makatsyempo sa pakikipag-usap sa babae. Edith, sigurado ka ba na si Dodong ang ama ng dinadala mo? Oo naman, bakit nagdududa ka ba? Pero bakit parang kinabahan ka kanina? Kasi baka magsumbong ka kay nanay na may nangyari sa atin. Alam mo bang hindi na si Patricia ang pinupunta ko dito? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba halata? Ay nako, mas sariwa at mas makatas ka kasi kesa sa kanya. Kung inaakala mong mauulit pa yung nangyari sa atin, nagkakamali ka. Ngayon pa ba na nagdadalang tao na ako sa anak namin ni Dodong? Bakit? Kaya mo na bang bayaran ang iyong mga utang na hindi nangangailangan ng tulong ko? Kung kailangang isoli ko sa iyo mga nautang ko, gagawin ko. Isoli? Ano na lang ang sasabihin ni Patricia? Baka naman sabihin niya namumulubi ka na at hindi ka na nababagay sa anak niya. Diskarte ko na yon at wala ka ng pakialam doon. Kung ako sa'yo, tumigil ka na sa kahahabol sa anak niya. Nandito naman ako. Wala kang magiging problema. May maayos kang matitirhan at hindi mo na kailangan magkunwari na may pera. Itiko mo nga yung bibig mo. Basta, huwag mong kalilimutan na nandito lamang ako. Maghihintay kung kailan ka muling lalapit sa akin. Densyo, my loves, nandito ng pagkain na pinabili mo sa akin. Ay, sige lamang, my loves. Kumain lang kayo at hindi na rin ako magtatagal. Ano? Aalis ka na? My loves naman, hindi pa nga tayo nakakapag-usap ng maayos eh. May aasikasuhin pa kasi ako. Ganoon ba? Sige, my loves, kung hindi ka talaga magpapapigil, mag-iingat ka, ha? Sa pag-alis ng byudong matanda, tila nabunutan ng tinik sa lalamunan si Edith. Alam niyang oras na malaman noon na siya ang ama ng bata na nasa sinapupunan ni Edith ay hindi siya titigilan ni Densyo. Samantala, hindi pa rin gumagaling si Tisay. Nahihirapan na rin ang mga doktor sa kanyang sakit,
sapagkat hindi na yon maipaliwanag ng siyensya. Dumaan ang 1 linggo, ang laki na ng ibinagsak ng katawan ng babae. Sobrang nangayayat na yon at namumutla. Ang masaklap pa ay hindi pa rin lumiliit ang kanyang tiyan na 9 na buwan na buntis. Anak, may kutob ako na hindi ordinaryong sakit ni Tisay. Mas mabuti pang dalhin na natin siya sa albularyo. Pero, Tay, kinakabahan ako, baka po may mangyari sa anak namin. Sa tingin ko kasi, mas lalo pang lumalala ang kanyang sitwasyon. Wala ka bang napapansin sa kanya? Sobrang naaawa na nga po ako sa kanya, Tay. Araw-araw, mas lalo siyang nanghihina. Kung ganon, buti pa dalhin na natin siya sa albularyo. Wala namang mawawala kung susubukan natin eh. Pero, saan ko siya iuwi, Tay? Tsaka magagalit si nanay. Sa pagkakataong ito ako masusunod. Ang bahay ko ay minana ko mula pa sa aking mga magulang, kaya hindi pwedeng makialaman nanay mo. At sa oras na mawala ako, wala ring ibang magmamana nun kundi ikaw lang. Tay, kilala ko si nanay. Hindi po yun magpapatalo. Yan ang hindi ko hahayaan, anak. Matagal na akong nagbubulag-bulagan sa panloloko niya sa akin. Pero ngayon, hindi ko nahahayaan na pati buhay ng apo ko madadamay. Ha? Panloloko? Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Matagal ko nang alam, anak, pero hinahayaan ko lamang siya. Bakit ngayon niyo lang po sinabi yan, Tay? Dahil ayoko nang dumagdag pa to sa isipin mo. Kung ganun, Tay, uuwi na po kami ni Tisay sa bahay. Hindi ka namin pababayaan mag-isa dun. Salamat, anak. Inilabas ni Dodong si Tisay sa ospital at dumiretso sila sa albularyo. May nakapagturo kasi sa kanila na may albularyo na mahusay sa pagpapagaling sa anumang sakit na hindi mapagaling ng mga doktor. Tama ang inyong desisyon na inilabas niyo siya sa ospital dahil mamamatay lamang siya doon. Bakit po, Mang Dario? Ano po ang sakit ng asawa ko? Binarang ang asawa mo. Isang tingin ko pa lamang sa kanya, alam ko nang gawa ng tao ang sakit niya. Kung ganun, nakikiusap po ako. Tulungan niyo po siya. Hirap na po siya sa sitwasyon niya. Huwag ka mag-alala. Kayang-kaya kong alisin ang barang sa kanyang katawan. Nagsindi ng kandila ang matanda at gumawa ng sagradong ritual. Umusal ito ng mga orasyon habang hinahawakan ang tiyan ni Tisay. Pagkatapos ay hinipan ito ng 3 beses. Patuloy yung umusal ng mga sagradong salita na hindi maunawaan, hanggang sa nagulat na lang ang lahat dahil sumuka si Tisay ng itim na tila putik, kasabay din ng paglabas ng napakaraming ipis. Saan galing ang mga ipis na yan? Yan ang ginamit na kasangkapan ng mambabarang upang pinsalain ang katawan ng biktima. Nakakakilabot. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mahal! Mang Dario, tulungan niyo po ang asawa ko. Alalayan mo lamang siya hanggang maubos ang lahat ng insekto. Hindi na po siya gumagalaw. Tisay, mahal, gumising ka! Mang Dario, ano nangyari sa manugang ko? Napagod lamang ang kanyang katawan. Pagpahingahin muna natin. Maya-maya ay magigising din siya. Sa ngayon, bibigyan ko siya ng depensa. Hindi niya ito dapat tanggalin sa kanyang katawan upang hindi na siya mabalikan ng barang. Salamat po, Mang Dario. Pero ang gusto ko pong malaman ay kung sinong walang awang bumarang sa asawa ko. Yan ang hindi ko matutumbok, iho. Pero batid kong malaking galit o inggit ang pinanggagalingan nito. Kilala ko kung sino yung mambabarang at siya lang ang tanging makapagsasabi kung sino ang nagpapabarang sa asawa mo. Paano niyo nasabing kilala niyo yung mambabarang? Maraming beses na kaming nagkatunggali ng kapangyarihan tulad na lang ng nangyayari ngayon. Kabisado ko na ang kanyang kakayahan. Kung ganun, sino po siya? Si Magda. Matagal ko na siyang binabalaan na itigil ang kanyang mga ginagawa sapagkat marami na siyang napipinsala. Ngunit nagmamatigas pa rin siya at sa pagkakaalam ko ay ginagawa niya lamang ito dahil sa pera.
Saan po namin makikita yung mambabarang, Mang Dario? Sa baryo ng Santa Rosa. Ibig sabihin, malapit lang po sa baryo namin? Tama ka. Kung pera lang ang kailangan niya, handa akong magbayad. Malaman lang namin kung sino nagpabarang kay Tisay. Tay, wala po tayong sapat na pera. Meron pa akong ipon, Dodong, na hindi alam ng nanay mo. Mag-iingat kayo, sapagkat tuso ang babaeng yan. Kung sinong may maraming pera, ay doon siya kumakampi. Salamat sa paalala, Mang Dario. Mahal. Mahal, salamat naman sa Diyos at gising ka na. Inumin mo muna itong maligamgam na tubig, iha. Salamat po. Tisay, kumusta ng pakiramdam mo? Mabuti na po ang pakiramdam ko, Tay. Nakakahinga na po ako ng maayos. Mahal, bumalik na sa dati ang tiyan mo. Salamat sa Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan, mahal. Salamat din kay Mandario. Makakauwi na rin tayo ng walang iniisip. Tay, baka po magalit si nanay kapag sumama ako sa bahay. Huwag kang mag-alala, mahal. Napag-usapan na namin ni tatay yan. Oo, Tisay. At kapag nagkataon ay pupuntahan natin ang mambabarang na si Magda upang malaman natin kung sino may balak na pumatay sa'yo. Sige na, umuwi na kayo habang maaga pa. At kapag nagkaroon uli kayo ng problema ay bumalik kayo agad sa akin. Salamat po, Mang Dario. Gabi na nang makarating sila sa kanilang bahay. Nang malaman ni Patricia na kasama nila si Tisay, ay halos sumabog ito sa galit. Bakit mo pinabalik dito ang babaeng yan? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon niya? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Kung sinunod lamang ni Dodong ang gusto ko, hindi na sana umabot sa ganito. Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka ba sa nangyari kay Tisay? Alam mo bang pinagbubuntis niya ang apo natin? Buntis siya? Lumaki lang ang tiyan, buntis agad? Si Edith ang tunay na buntis sa apo natin, kaya siya dapat na tumira dito. Kinabukasan, dinala ni Patricia si Edith sa kanilang bahay at doon na rin pinatira. Mabuti na lamang ay nasa kwarto pa si Tisay. Nay, bakit niyo dinala dito si Edith? Alam niyo naman na nandito si Tisay. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Buntis siya sa magiging anak mo. Nababaliw ka na, Patricia. Wala kang respeto sa anak mo. Pasensya na po, Tito. Natatakot kasi akong mag-isa sa parlor. Alam niyo namang buntis ako sa anak namin ni Dodong. Edith, alam mong kasinungalingan ang lahat na sinasabi mo. Totoo ang sinasabi ko, Dong. Ikaw ang ama nito dahil may nangyari sa atin noong nalasing ka. Dong, wala akong kasintahan. Ikaw lang ang aking nakasiping. Narinig mo yun, Berto? Apo natin ang dinadala ni Edith. Nay, ano ba? Hindi pwedeng hindi mo panagutan si Edith, Dodong. Tumahimik ka. May asawa ng anak mo at yun ay si Tisay. Kaya siya lang ang may karapatang tumira dito. Bahay ko rin to. Kaya may karapatan ako kung sinong patitirahin ko dito. Bahay ko lang to. Baka nakalimutan mong minana ko to sa mga magulang ko. Kaya umalis na kayo. At ikaw, Patricia, sumama ka dun sa kabit mo dahil matagal na ako nagtitimpi sa panloloko mo sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Alam kong pumatol ka sa matandang byudo na yon. Mukha kang pera, Patricia. Kasalanan mo to. Hindi mo kayang ibigay sa akin ang gusto ko. Ang sabihin mo, hindi ka marunong makontento. Umalis ka na bago pa kita ipakuha dito sa kabit mong si Densyo. Berto, hindi mo ako pwedeng paalisin dito. Aalis ka o ipapakulong ko kayo ng kabit mo. Walang nagawa sina Patricia at Edith kundi ang umalis. Nagtiis silang matulog sa parlor hanggang sa inalok sila ni Densyo na doon na manirahan sa kanyang bahay. Wala namang magawa si Edith dahil nahihirapan din siyang tumira sa parlor na walang kasama. Wala na rin siyang sapat na pera upang tustusan ang kanilang pangangailangan kaya sumama na rin siya. Magkasama sa iisang kwarto sina Patricia at Densyo, habang sa guest room naman si Edith. Ang hindi alam ni Patricia ay gabi-gabing lumalabas ng kwarto ang byudo kapag siya ay tulog na. Densyo, lumabas ka dito. Baka makita tayo ni Tita Patricia. Tulog na siya at nagsasawa na ako sa babaeng yon. Densyo, ano ba? Papayag ka ba o paaalisin kita dito? Walang hiya ka. Sinabi ko naman na sa iyo noon pa na hindi ako tumutulong na walang kapalit.
Walang nagawa si Edith kundi ang ibigay ang nais ng byudo. Kinabukasan, sabay-sabay silang tatlong nag-almusal na tila walang nangyayari. My loves, kumain ka na mabuti. Heto, ipinagluto kita ng mainit na sabaw. Tamang-tama, my loves, at gutom na ako. Edith, iha, kumain ka rin na maayos, ha? Makabubuti to sa magiging apo ko. Opo, Mama. Sige na, iha, para lumakas ka. Makakabuti sa iyo ang masustansyang pagkain. Tama, iha. Alagaan mo mabuti ang pinagbubuntis mo dahil yan ang magiging alas natin upang makuha natin si Dodong mula kay Tisay. Tumahimik kayo! My loves, bakit ka nagagalit? Ay, pasensya ka na, my loves. Ayaw ko lang na pag-usapan ng mga walang kwentang bagay habang kumakain. Pasensya ka na rin, my loves. Hindi na mauulit. Pagkaalis ni Densyo, muling nag-usap ang dalawang babae. Mama, hanggang kailan tayo mananatili dito? Akala ko ba makukuha ko na si Dodong? Pero bakit ngayon si Tisay na nakatira sa inyo? Pasensya ka na, iha. Huwag ka mag-alala, hindi ako titigil hanggang sa mapaalis natin ang babaeng yon. Paano? Walang kwentang mambabarang na nilapitan natin. Tingnan nyo, magaling na si Tisay. Babalik tayo doon, iha. Hindi natin siya titigilan. Agad silang pumunta sa mambabarang na si Magda. Ngunit tumatanggi na ito sa kanilang nais ipagawa dahil malakas umano ang depensa ni Tisay. Ang masaklap pa, humihingi yun ng pera sa kanila kapalit ng hindi pagsasalita sa kung sino ang nag-utos sa kanya upang barangin si Tisay. Ano? May nagtanong sa'yo kung sino nagpabarang kay Tisay? Sino at paano nila nalaman? Mama, hindi kaya sina Tito Berto at Dodong? Tama ang hinala mo, iha. Kaya kung ayaw ninyong sabihin ko sa kanila ang totoo, kailangan ninyong higitan ang kanilang ibinayad na 5,000. Sa ikatlong araw ay babalik sila dito tulad ng aking ibinangako. Hindi. Huwag mong sasabihin, Aling Magda. Tiyak kung hindi ako patatawarin ng anak ko. Magbibigay kami na masigit pa. Edith, may pera ka naman, di ba? Opo, Mama. Meron pa sa bangko. Tama, sa bangko. Maaasahan ka talaga, iha. Kapag hinigitan niyo ang kanilang bayad, tuluyan ko nang papatayin si Tisay. Yan ang gusto kong marinig. Ang mamatay si Tisay. Halika na, Edith. Kunin na natin yung pera para madaliin na ang pagpatay kay Tisay. Mabilis na umalis sina Edith at Patricia. Nalito naman ang dalaga kung saan siya kukuha ng pera. Kaya nang makatsyempo ay humingi siya ng 10,000 kay Densyo. Saan mo gagamitin ang pera? Bakit ang laki ng hinihingi mo? May babayaran kasi akong renta sa parlor. Baka paalisin na ako doon. Ano ang kapalit, Edith? Hindi pa ba sapat ang pagsiping mo sa akin gabi-gabi? Kung ganon, hindi mo na ba ako pahihirapan? Oo, basta ibigay mo na lamang ang gusto ko. Alam mo naman na madali lamang akong kausap. Mapapakinabangan pa naman kita ng husto habang hindi pa masyado lumalaki ang tiyan mo. Matapos makuha ang pera ay bumalik na naman sila sa mambabarang upang magbigay ng 7,000 piso. Ang hindi nila alam ay paparating din sina Berto at Dodong kaya nag-abot sila sa labas. Sinasabi ko na nga ba kayo nagpapabarang kay Tisay. Wala kaming alam sa sinasabi mo. Oo nga, ano bang pinagsasasabi ninyo? Kung hindi kayo, bakit kayo nandito? Dumaan lang kami dito. May bibisitahin kaming kaibigan dyan sa may kanto. Magsisinungaling ka pa rin, Nay, kahit huling-huli na kayo sa akto? Mga walang hiya kayo. Kayo yung dahilan kung bakit muntik na mamatay si Tisay at ang batang nasa sinapupunan niya. Sinabing wala kaming alam. Kapag naapektuhan ang anak ko sa ginagawa nyo, hinding-hindi ko kayo mapapatawad.
Puro na lang kay Tisay. Tisay, paano naman ang anak mo kay Edith? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na hindi ko anak yan? Dahil wala nangyari sa amin. Dong, maniwala ka naman sa akin. Anak mo to. Huwag mo nga akong hawakan. Nandidiri ako sa'yo. Huwag mong ipaako sa akin ang batang anak ng iba. Ang hindi alam ni Edith ay sinundan din sila ni Densyo. Nagdududa rin kasi ito kung saan niya dadalhin ang pera. Tama ba ang narinig ko? Hindi anak ni Dodong ang dinadala mo, Edith? Densyo, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Umalis ka dito. Huwag ka makisawsaw sa aming usapan. Ano bang kinakatakot mo? Ang malaman nila nangyari sa atin? Densyo, ano bang pinagsasasabi mo? Kung hindi si Dodong ang ama ng bata, ibig sabihin, anak ko ang dinadala mo, Edith. Tumigil ka! Mama, huwag ka maniwala sa kanya. Anak namin to ni Dodong. Totoo bang may nangyari sa inyo? Mama, wala! Ang totoo niyan, Patricia, ako ang nagbabayad ng mga utang niya. Maging ang perang dinala niyong dalawa ngayon ay galing sa akin. Sinundan ko kayo dahil gusto kong alamin kung saan niya dadalhin ang pera. Walang hiya ka, Edith. Matagal mo na pala akong niloloko. Papatayin kita. Mama, huwag! Mama, naawa ka sa akin! Huwag mo siyang sasaktan. Hindi ako makakapayag na may mangyari masama sa magiging anak ko. Walang hiya ka, Densyo. Pinagsama mo pa kami sa isang bahay. Matagal niyo na pala akong niloloko. Pareho lang naman tayong manloloko, Patricia. Hindi ba't niloloko mo rin ang asawa mo? Tay, umuwi na tayo. Hindi ko na masikmura ang pinaggagawa ni nanay. Baka hindi ako makapagpigil sa kanya. Tayo na anak, hindi dapat pinag-aaksayahan ng panahon ng mga walang kwentang tao. Umalis ang mag-ama, bit-bit ang pagkadismaya. Habang si Patricia naman ay nagwawala at pinagtitinginan na ng mga tao. Nang makatsyempo ito ay pinagsasampal at sinabunutan si Edith. Walang hiya kang babae ka! Traitor ka! Tama na, Mama. Nagawa ko lang naman to para tulungan mo ako makuha si Dodong. Ang sabihin mo, wala kang utang na loob. Ginawa kong lahat para tulungan ka tapos aagawan mo lang pala ako. Bakit? Kakampihan mo ba ako kapag nalaman mong wala akong pera? Hindi ba hindi naman? Papatayin kita! Patricia, tama na yan! Mga walang hiya kayo! Mga manloloko! Sinabi ng tama na yan! Bakit mo ako itinulak? Edith, sumakay ka na sa kotse. Oo, eto na. Huwag niyo akong iwan dito! Mga walang hiya kayo! Mabilis na sumakay ang dalaga sa sasakyan dahil na rin sa takot kay Patricia. Nagmamadali naman yung pinaharurot ni Densyo habang si Patricia ay naiwan mag-isa. Hindi alam ng babae kung ano ang kanyang gagawin. Sa huli, napagdesisyonan niya na umuwi na lamang sa kanilang bahay at nagmakaawa sa kanyang asawang si Berto. Berto, Dodong, patawarin niyo ako. Anong ginagawa mo dito? Berto, wala na akong mapupuntahan. Maawa ka, patawarin mo na ako. Ang kapal ng mukha mong umuwi pa rito. Alam kong marumi akong asawa, Berto. Kaya hindi kita pinipilit na patawarin ako. Kundi kahit man lang, bigyan mo sana ako ng pagkakataon na makabawi kina Dodong at Tisay at sa magiging apo natin. Matagal na kitang hindi itinuring na asawa, Patricia. At hindi lang ako magdedesisyon kung tatanggapin ka pa namin dito sa bahay. Hindi ko alam kung masisikmura pa ng anak mo na makasama ka. Dodong! Berto! Tisay! Patawarin niyo na ako! Umalis ka na! Tulog na sila, kaya wala makakarinig sa'yo. Pumasok na si Berto sa loob ng bahay at isinara ang gate. Ngunit hindi rin umalis si Patricia hanggang nakatulog na yon sa labas. Kinabukasan, maagang bumangon si Tisay at nakita si Patricia na nakahandusay sa harap ng gate. Mahal, tulong! Tay! Oh, mahal, ano nangyayari dito? Si Nanay Patricia, nakita ko siyang nakahiga sa labas. Nay, ba't dito kayo natutulog? Mahal, may trangkaso si Nanay. Maaring hindi lang niya nakayanan ng lamig kagabi. Hindi ko alam na hindi pala siya umalis dito. Ano? Kagabi pa siya dito, Tay? Dodong, Tisay,
Patawarin niyo sana ako. Mahal, alalayan mo si nanay. Ipasok natin siya sa loob para makainom ng gamot. Inalalayan ni Dodong ang kanyang ina. Pagdating sa loob ay inalagaan yon ni Tisay. Pinahiga sa mainit na kama, kinumutan at pinainom ng gamot. Ipinagluto pa ng masustansyang pagkain. Nay, bumangon po muna kayo dyan. Kumain po muna kayo. Tisay, napakabuti mo pa rin sa akin. Sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo. Nay, kalimutan na po natin ang nangyari. Nanay po kayo ng asawa ko, kaya nanay din po ang turing ko sa inyo. Salamat, anak. Hayaan mo kapag gumaling na ako. Tutulungan kita sa parlor mo para naman hindi ka mapagod at maalagaan mo mabuti ang magiging apo ko. Salamat po, Nay. At tanggap niyo na kami ng apo ninyo. Pangako, babawi ako sa inyo ni Dodong at sa magiging apo ko. Maraming salamat po, Nay. Samantala, akala nila ay magiging maayos na ang lahat. Ang hindi nila alam ay hindi matanggap ni Edith ang kanyang pagkatalo, lalo pat nakikita niya na magkasundo na sina Tisay at Patricia. Isang gabi, habang naghihintay si Tisay kay Dodong sa parlor, bigla na lamang dumating si Edith. Akma namang umalis si Patricia noon upang mamili. Edith, bakit nandito ka? Akala mo ba hayaan ko na lang kayo maging masaya? Magkakaanak na kayo ni Mang Densyo, kaya patahimikin mo na kami ni Dodong. Akala mo ba masaya ako dito sa pinagbubuntis ko? Hindi ko to ginusto. Pero anak mo pa rin yan. Magkakaroon ka na ng sariling pamilya. Si Dodong ang gusto ko maging asawa at hindi yung biyudong matandang yon. Kung hindi ko lang ginamit ang batang to noon, matagal ko na itong pinalaglag. Edith, anak mo yan. Huwag mong idamay ang bata sa kabaliwan mo. At dahil hindi ako masaya, hindi rin ako papayag na maging masaya kayo, lalong-lalo ka na. Edith, anong pinaplano mo? Huwag kang lumapit sa akin. Papatayin ko kayo. May dala kang kutsilyo. Edith, huwag mong gawin yan. Maawa ka sa bata sa tiyan ko. Bakit ako maaawa dyan? Ha? Edith, pakiusap. Bigla na lamang inatake ni Edith si Tisay. Nagpaikot-ikot ang dalawang buntis sa isang mesa habang nagsisisigaw si Tisay, parang baliw naman na humahalakhak si Edith. Ilang sandali pa, dumating si Patricia. Bumalik siya dahil naiwan niya ang kanyang pera. Edith, tumigil ka! Hindi mo ako mapipigilan. Papatayin ko si Tisay at ang magiging anak niya. Edith, maawa ka. Tigilan mo na ako. Kahit lumuhod ka pa, papatayin pa rin kita. Edith, wag! Sa halip na tumigil, mas lalo pang naging marahas ang babae. Porsigido siyang patayin ang kanyang karibal. Habang inaatake niya yon, ay lumapit si Patricia upang agawin ang kutsilyo. Sa kasamaang palad, bigla na lang sinaksak ni Edith si Patricia sa dibdib. Mabuti na lamang at dumating sina Berto at Dudong, kaya napigilan ang babae sa susunod na pag-atake nito. Maya-maya pa, may dumating ng mga pulis at dinampot ang naturang babae. Mahal, ayos ka lang ba? Unahin niyo na muna si nanay. Dalhin niyo siya sa ospital. Sumama ka na, Tisay. Kailangan natin masiguro ang kaligtasan mo at ng bata. Opo, tay. Mabilis silang nagtungo sa ospital. Agad namang ginamot si Patricia dahil sa malalim na sugat sa kanyang dibdib. Samantala, maswerte naman si Tisay dahil maayos lang ang kanilang kalagayan ng kanyang anak. Pagkalipas ng ilang araw, nakalabas na rin si Patricia sa naturang ospital. Kailangan natin masampahan ng kaso si Edith. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya. Siguro nga ay tama ka, anak, para matigil na rin ang panggugulo niya sa inyo. Mahal, wag na. Naaawa ako sa kanya dahil buntis siya. Paano kung sumugod uli yun dito? Tapos mapahamak ka na ng tuluyan. Buntis kasi siya, mahal. Kaya hayaan na lamang natin. Ang Diyos na lamang ang bahala sa kanya. Pero nag-aalala pa rin ako sa iyo at sa magiging anak natin. Mahal,
Buti pa, lumipat na lang tayo sa lugar namin. Doon na lang muna tayo tumira. Tama si Tisay, anak. Mas mabuti pang umiwas na muna kayo. Dadalaw-dalawin ko na lamang kayo doon. Paano po kayo ni Nanay, Tay, kung wala po kami dito? Alam ko hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagkakaayos. Huwag mo na akong problemahin pa, anak. Naiintindihan ko ang tatay mo. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya. Hindi, Nay. Hindi ko kayo iiwan ni Tatay sa ganitong sitwasyon. Hindi ko po hayaan na magkasira-sira ang pamilya natin. Kung ganon, ibebenta ko na lamang itong bahay at lupa. Ano? Bakit niyo naman po gagawin yon, Tay? Saan po kayo titira? Hindi ba gusto mong magkasama-sama tayong lahat? E di, sabay-sabay na tayong lumipat sa lugar nila, Tisay. Doon tayo bibili ng bagong bahay at lupa. Talaga po, Tay? Oo, anak. Doon ka na rin magtatayo ng bago mong parlor. Narinig mo yun, Nay? Magkakasama pa rin tayo. Salamat, Berto. Hindi ako magsasawang hintayin ang araw na mapatawad mo ko. Kalimutan mo na ang lahat, Patricia. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Maraming salamat. Yes! Mabuhay ang bago magkasintahan! Tawanan ang namayani sa buong paligid. Walang paglagyan ang saya ni Dodong at Tisay dahil ang pamilyang minsan nang nawasak ay muli nang nabuo. Yon! Pamilya, pagmamahal, pagpapatawad. Dahil dyan, meron tayong shout-out. Simulan po natin kay Marites Tess. Hi din po kay Cristina Peru, kay Red Gaspar, kay Romela Terrada from Hobby Marcos Balingasa. Hi din po kay Mercy Grace Sioting, kay Monica Nieves, kay Ofelia Comilang. Shout out kay Vilma Bautista, kay Jessica Sobremonte, kay Cesar Blog, kay Josephine Marcaida, kay Zane Axel Ranada, kay Era Choi. Hi po kay Ramil Fariolin, kay Annalyn Agpoon na nanay ni John Chris. Hello po sa inyo. Hi kay Marjorie Aloro, kay Josie Puhot, kay Gay Somodio, kay Cute Survivor from Japan. Hi po sa Nanaman Nunez family of Ilagan City from Joe Nanaman. Kay Leonila Mempin. Hi po kay Hana Maylin Sesgundo, kay Margie Banosong, kay Beth Mercado, kay Meryl Herbolingo, kay Mariam Duca. Shout out po kay Chloe Abalos, kay Baby Dang Cordero, kay Jerlyn Arbado, kay Josie Aniban, kay Chris Alcantara. Hi po kay Lent TV2, kay Rodrigo Gonzalez, kay Mirna Castro, kay Lalin May, kay Jasmine I'm Vlog. Hi din po kay Dominga Aquino, kay Joyce Talod, kay Alfreda Alano. Hi Rosette! Hello! Hi din po kay Jessica Rojas, kay Zilfa Hara Reichardt, kay Rose Cabarce, kay OFW TikToker. Hi po kay Love, kay Mir, kay Ge Ukol, kay Lady Dam, kay Jamie Del Rosario, Jonalyn Del Rosario at Mirna Del Rosario. Hi din po kay Roderick Matubis, kay Kenzo Lanado, kay Lea Tan, kay Merly Amistad. Shout out kay Igorotang Pobre, kay Elizabeth Dungka, sa Gawaran Reyes family at sa Black Vibora Tattoo of Madrid, Spain. Hi po kay Suganob, kay Gemma de Ocampo, kay Christine Victoria, Buendia family, kay Alpre Inso, kay Rodora Malig, kay Luz Aclaro, kay Janice Delfin Ramirez, kay Lovely Gonito from Mirna Gonito. Hi po kay Mika Balagot of Dubai from Len Elizaga. Hi din po kay Cecilia Espiritu, shout out kay Nita Canilas, mga taga-La Union from Josefina Garcia. Shout out po kay Carlota Bondad, kay Dimples Yumi, kay Virginia Puntillas, at syempre kay Kwentong Enteng. Maraming salamat po. Mula sa Kwentong Enteng!